Inaamin ko, noon akala ko ang pagbabasa ng tula ay para lang sa mga sawi sa pag-ibig, o mga makatang nakukulong sa nakaraan. Lalo na bilang isang estudyante, madalas nakatuon lang ako sa aking mga pangarap na pumasa, graduate at umangat sa buhay. Ngunit tama na ang kasabihan na kawawa ang bansang walang memorya. Lalo na sa pagbabasa ko ng mga akda ni Husing Batute, binasag niya ang aking ilusyon. Pinamukha niya sa akin na ang panitikan ay hindi lang identidad ng bayan, kundi isang salamin ng ating patuloy na pakikipagsapalaran sa mga panlipurang kontradiksyon. Nang mabasa ko ang tulang Ang Buhay ng Tao, tinuro sa akin ni Batute na ang daigdig ay puno ng patibong at pagtatrahidor. Inihalin tulad niya ang ating palad sa isang turumpong mabilog na kung hindi tayo babago ng kilos sa sarili nating hinukayan, tayo mahuhulog. Isa itong matinding hamon. Paano tayo kikilos kung manhid tayo sa ating paligid? Sa tulang manggagawa, ipinakita na ang kalunos-lunos na pagtrato ng lipunan sa mga may hirap na lumikha ng ating kabihasnan. Bilang kabataan, paano natin masisikmurang maghangad ng sariling ginhawa habang ang mga uring anak pawis ay patuloy na pinagsasamantalahan at inaalipin ng mga dayuhang interes. Dito ko napagtanto na hindi sapat ang magalit sa sistema. Kailangan natin ng pusong nakauunawa. Sa kanyang akdang Puso, Ano Ka? Nilinaw ni Batute na ang ating puso ay dapat nagpoproseso, umuunawa at lumilikha. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. At ang pag-ibig? Sa kanyang tulang Pag-ibig, ipinaalala niyang ito ay hindi makukulong sa isang talata ng romansa. Ito ay ang ating tungkulin at pag-ibig sa kapwa at sa tinubuang bayan. Nangangailangan ito ng matinding paninindigan at kahandaang masunog ang mapakpak alang-alang sa bayan. Ginamit ni Husing Batute ang kanyang tinig bilang isang organikong intelektual upang pumagitna sa nagdaralitang masa. Ngayon, ipinapasa niya ang hamon sa ating mga kabataan. Nag-aaral tayo hindi para maging simpleng tagasilbi ng mga imperialistang bansa, kundi upang maging mapanlikha at kritikal na mga mamamayan. Tinatanggap ko ang hamon. Ang hamon ng isang punong kahoy. Kung darating man ang panahon na tayo ay lilisan, naway hindi natin ikahiya ang ating mga desisyon. Naway magamit natin ang ating buhay upang maging krus at bantay sa gitna ng dilim para sa isang progresipong lipunan. Ako si Margo Campo at ito ang aking panata para sa bayan.